yung Israel nakipag-broker as initiated by Trump, mga kababayan, ng peace deal with United Arab Emirates. Siyempre, tuwang-tuwa tayo kasi dumarami yung mga Arab countries. And now, after UAE, mga kababayan, the next Arab country, Sudan, will sign a peace deal with Israel. To ordinary people, matutuwa kasi tingnan mo anya. Yung mga nag-aaway-away ng mga bansa, yung mga kalaban ng Israel nakikipagkasundo na, nagpipirma. I tell you in prophecy po, hindi magkakamali. All these events, mga kababayan, konektado doon sa Ezekiel 38. And you will understand, ano ang Ezekiel 38? Ano itong prophecy by Ezekiel about the Middle East? Titindigan ninyong mga balahibo pag naintindihan ninyo po ito. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi Province of Albay, Philippines, the land of Ophir. To the world, kumusta po kayo? Ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga latest developments dito sa ating paligid. Kumusta kayo dyan sa Australia? Paano yan dyan sa Australia? Yung pagbabakuna will become mandatory. Shinare sa atin, mga kababayan ni Madam Cynthia Franco. Ayun ang pinag-uusapan dyan. So, gaya-gaya lang po, mga kababayan. Kaya yung unang naging pahayag ng ating Pangulo at ni Presidential Spokesman Harry Roque na walang sapilitan. Ngayon lang po yon. Kung mapanood ninyo po yung isang episode ng video ni David Icke, nakapost ko po mga kababayan sa Facebook o tama sa Facebook o sa page Dante Maravillas Vlog. Before pa pong i-delete, panoorin na po ninyo. Kasi doon po mga kababayan, ikuninto niya kung ano yung what will be coming in the next 5 months based sa script nitong mga nasa likod ng COVID. So, advance yung information ni David Icke, makabubuting panoorin po ninyo para alam ninyo kung ano yung pupuntahan nito, mga kababayan. Saan patutungo ang ating mundo. Okay, so ngayong umaga, mga kababayan, idinagdag ko lang siya. Pag-usapan natin itong naging statement ng Palasyo. Yung statement, mga kababayan, ng Palasyo na siguro, iwan ko kung ano magiging reaction ninyo. Lalo na most of us, siyempre, we believe in our president. Pero yung sabi ng Palasyo Malacanang, tiwala pa daw ang ating Pangulo kay Duque. Nandyan pa rin ang tiwala despite the, irregularities na sumabog sa kanyang pagmumuka and labeled by the whistleblower as ninong godfather ng mafia sa PhilHealth. So anyway, mga kababayan, huwag nating tigilan. So pag-usapan natin ngayong umaga, ito pong isyong ito and sana naman pakinggan ng ating Pangulo yung panawagan ni Senator Mig Zubiri. May magandang panukala po si Senator Mig Zubiri sa isyong ito ng PhilHealth. Mamaya pag-usapan po natin. And isa pa sa magiging topic natin ngayon, ito pong sabi ng DOH, excited sila dito sa bagay, maganda naman ito. In congratulations sa ating kapatid na Hebrew. The Jews, mga kababayan, talaga yung Israel in these last days will become, the center of attention all throughout the world. And their achievements, mga kababayan, as prophesied in the Word of God, magiging focus ng attention ng buong mundo. Alam niyo yung na-develop na testing dito sa COVID ng Israel, magmumugmug ka lang, yung laway mo iti-test nila. Ganon ka kadali, mga kababayan. Kaysa yung swab, alam ninyo mga kababayan, kung may anak kayo, may sinab po. Yun ang kabalita dito. Ang hindi ko maintindihan, bakit swinab itong
3-day-old baby, mga kababayan, swinab kasi yung nanay daw, positive sa COVID. Sabi ko sa inyo itong mga ginagawa nitong mga medical workers na doktrina ng mga kabal. Namatay po. Yung shop kasi, kinakalikot yung yung ilong. Ayun. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung balita. So, mag-iingat po tayo. Kasi sabi ko sa inyo, maniwala ko sa hindi, ang intention nila is not to save lives. Yung ginagawa po nila, the protocols that they are implementing on us, it is not to save lives. Ang ebidensya, malawak. Napakaraming ebidensya, mga kababayan. Then, pag-usapan din natin itong bakuna kasi, kita ninyo, patunay na yung ating mga data, the information na dumarating sa atin is very, very reliable. Ito mismo ang admission ng DOST. Sabi po nila, COVID vaccine available by mid-2021. Ito ngayon yung balita written by Red Mendoza, published in Manila Times. So, ano sabi ko sa inyo? Hindi po ako prophet, only that nagkataon lang, mga kababayan, na-access natin yung mga napaka-importanting mga information revealing the plan, the grand plan for the whole world nitong mga ulupong. So tama yung sinasabi natin, mid-2021, bilangin ninyo, 18 months. 18 months nga. Hindi pa to. So, sobra pa yan sa 18 months. Ito, haka-haka lang nila to. Estimate. So, brace for all itong mga nakakapraning na mga protocols nila. Brace for that. It will be stretched based on plan, mga kababayan. So, malinaw na malinaw, pinaglalaroan po tayo nila. And we allow ourselves, yun ang nakakalungkot, na paglaruan, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, panoorin po ninyo yon, yung kay David Icke. Nasa Dante Maravillas vlog po siya. Siguradong hindi ito patatagalin ng mga... Kasi mga kababayan, ayaw silang tigilan ni David Icke. Binawal na si David Icke sa YouTube eh. Ang titulo po niya, This is going to happen in the coming months. Tingnan na po ninyo ngayon na mismo. Tapos, i-save ninyo sa inyong sa messenger ninyo, lagay ninyo. I-share ninyo mga kababayan sa marami ninyong kakilala. Ang objective natin para mawarningan po ang inyong mga mahal sa buhay. And the future is, madilim po ang future po natin. And you know, with the developments mga kababayan na nangyayari ngayon, especially in the Middle East, isama ko na to, yung Israel, nakipag-broker as initiated by Trump, mga kababayan, ng peace deal with United Arab Emirates. Siyempre, tuwang-tuwa tayo kasi dumarami yung mga Arab countries. And now, after UAE, mga kababayan, the next Arab country, Sudan, will sign a peace deal with Israel. To ordinary people, matutuwa kasi tingnan mo anya. Yung mga nag-aaway-away ng mga bansa, yung mga kalaban ng Israel nakikipagkasundo na, nagpipirma. I tell you in prophecy po, hindi magkakamali. That is why, for you to understand kung ano ang kahulugan nito, yung latest video po ni Amir Charfati, Behold Israel, panoorin po ninyo. Panoorin ninyo, for you to understand kung gaano tayo kalapit. This is a very exciting, development. Gaano tayo ka-close sa rapture and gaano tayo kalapit sa tribulation. All these events, mga kababayan, konektado doon sa Ezekiel 38. And you will understand ano ang Ezekiel 38. Ano itong prophecy by Ezekiel about the Middle East. Titindigan ninyong mga balahibo pag naintindihan ninyo po ito. And another thing, kasi yung hindi lahat po makakasama sa Great Escape, the blessed hope na inihanda ng ating Panginoon, the rapture. So, napakarami sa atin ang maiiwan so that you'll understand kung ano ang mangyayari after the rapture
panoorin po ninyo yung isa pang video ni Amir Tsarfati. So, para makilala po ninyo sino yung Antichrist. Sino siya? For the believers, hindi kami masyado interesado ng Antichrist. Will not be there. The time, mga kababayan, hindi po kami interesado sa pagmumuka ng Antichrist. Yung mga hindi naniniwala sa Antichrist that will rise very, very soon, panoorin po ninyo yon para pagdating ng panahon, at least you have the idea. So, yun po ang ating encouragement sa inyo. Kung gusto lang po ninyo, kung ayaw ninyo po, stay blind. No problem po yun sa amin. Baga kasi, duda kayo, di. Just stay blind para masaya. Ito pong ating programa ay atid sa inyo ng napakagagandang mga products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. And para doon mga kababayan sa gustong bumata, ito naman yung kailangan po ninyo. Automax Revitalizing Serum. Twice a day din yung pahid sa mukha. You will look 10 years younger than your age. Efren Sayamba. Hello po, Sir Dan, watching from Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Saan nga to? First time na may nanonood sa atin, talaga yung mga Filipino po. Parang yung mga Diyos in-scatter all throughout the world. Kapatid natin kasi yung mga Diyos, mga kababayan. Sabi ni Amir Tsarfati, you Filipinos, you know, your history before you were named Philippines, you are Ophir in the Bible. Tuwang-tuwa naman ako kay Major Amir Tsarfati, isang Israeli from the tribe of Judah. Ito ninyo, kaya lagi po kayong manood. Alam na alam ni Amir Tsarfati, mga kababayan, kung ano tayong mga Filipino. Kaya special yung kanyang pagtingin sa atin dito sa ating bansa. He knows very well, mga kababayan, kung ano yung biblical name for the Philippines. Before Maharlika, we were Ophir, mga kababayan. Lang yan kasi itong mga historians. Kinonfuse, mga kababayan, nilinlang ng mga historians ng mundo, itinago ang katotohanan sa atin. They disregarded the scriptures, mga kababayan. Wala silang paniwala sa scripture. Ang Bible po is historical and scientific. And it can be proven in our archaeology. Lahat ng mga sinasabi, pwede mong patunayan in science. You see? Kaya lang yung Diablo talaga, yan ang dahilan po ng confusion ng tao sa buong mundo. The future of humankind, mga kababayan, kahindik-hindik. Gagawin po nilang robot ang mga tao. The science fiction, mga kababayan, movie, gagawin nila sa tao. Kung ang akala ninyo po, yung science fiction ay pang-movie lang yung purpose nila, it is, predictive programming. Pinoprograma nila yung isipan natin na matanggap ng new generation ang ganong uri ng tao na wala na pong independent mind. Ito pong ginagawa nila sa atin na pinapasunod tayo sa mga ridiculous protocols. Ito po yung simula ng pagprograma sa atin nila. And mga kababayan, dyan sa Metro Manila, nabasa ko kanina sa balita, the mayors, the local government will be passing an ordinance mandating the use of face shield. So, imamandato nila. Kita ninyo? So, ganon, mga kababayan, unti-unti po yan na, yung sinasabi yun sa Australia. Sa Australia, vaccine will become mandated. So, mag-ready po tayo, mga kababayan. Hindi papayag itong mga ulupong na to hanggat hindi po tayo naturukan. Hindi yan papayag. Kasi po, hindi man tayo po gumagalaw So they're thinking we approve them. Ang ibig sabihin, kanilang isipan, wala man na niyang umaangal Ituloy natin. Michael Gonzalez, Buenos Dias, Sir Dan, watching from Zamboanga City. Paano po spelling name ng Amir? Amir, tama na yung Amir. Yung Tsarfati po, T-S-A-R-F-A-T-I. I-type na lang po ninyo. Malawak yung kanyang kaalaman sa Bible and especially sa prophecy. Napakalawak. Ang kagandahan sa kanya, isa siyang Christian
from Israel. Alam ba ninyo, ang karamihan sa mga Israelites, blind. They are not Christians. They are Jews. Believers not of Jesus Christ. Mga kababayan, they're still looking for the Messiah. Si Jesus Christ, hindi man po Messiah sa kanila. Hindi man nila tanggap. Iilan lang sa mga Israelites tulad ni Amir ang mga kababayan na ligtas. The tribulation period will fall on Israel to save the nation as part of the covenant of God to Israel. You see? Ganon po ang script ng ating Ama sa Langit. The apple of the eye of God, Israel. Pero hindi niya tinatanggap until today, ang ating Panginoon. Israel is blind. Ma-open lang po ang kanyang isipan pagdating ng Antikristo. Natatanggapin niya bilang Mesiyas. But ultimately, mga kababayan, nagising on the middle of the tribulation, magigising yung Israel. Hindi pala niya ito yung aming tagapagligtas. Hindi pala ito niya yung Mesiyas. Antikristo pala niya yung tinanggap namin. Magigising sila. Pero Amir Tsarfati, kinaluguran ng ating Panginoon. At this time, naligtas po siya, naging Kristiyano. Pero siya ay isang Jew from the tribe of Judah. Gayon, mga kababayan, itong balitang ito, na i-share ko po sa inyo, medyo siguro mix yung ating reactions dito. Kasi po, mga kababayan, Duque still has Duterte's trust. So, masakit sa ating kalooban. Pero sabi ko nga po, we still have trust to our president that yung kanya pong judgment ay tama pa rin. Kasi ang sabi dito ni Harry Roque, Duque should be given the due process. May punto naman po. May alegasyon, kailangang, abogado kasi yung ating Pangulo, kailangang pakinggan pa rin. Ano yung side, mga kababayan? That is why, nag-commission ng sariling task force that will look into the massive corruption that is happening sa PhilHealth. Malacanang remains unmoved by accusations that Health Secretary Francisco Duque is the godfather of an alleged mafia in the Philippine Health Insurance Corporation, which is the subject of congressional inquiries. Presidential spokesman Harry Roque assured the public that even with President Duterte's trust in Duque intact, the chief executive is looking into the alleged anomalies. The reason he ordered the DOH to lead the investigation into the alleged misappropriation of PhilHealth funds. He does because it has ceased to have trust and confidence. Then Secretary Duque would no longer be in office because all cabinet members serve at the pleasure of the President. Roque said yesterday. In any case, the President himself has created a task force to address the issues, and he is waiting for its report parallel to the ongoing investigation at the Senate, according to Roque. So gumagawa na din po yung ating Pangulo ng parallel investigation para alam po ninyo kung bakit ginagawa yun ng ating Pangulo. Yung Senado kasi po, ang daming ulupong doon. Karamihan doon, dilawan, si Grace po, si Drilon. Yung mga ngaw-ngaw doon, ang karamihan doon, dilawan, baka ipahamak lang yung ating Pangulo sa kanyang mga pagdidesisyon. Pero kung makita ng ating Pangulo with his Commission Task Force, talaga niya ikaw, trinayder mo ako, Duque. Napakalaki ng tiwala ko sa iyo, pero inahas mo pala ang mga mamamayang Pilipino. Okay. May paglalagyan ka. Mr. President,
We are with you. Okay itong ginagawa po ninyo. Pero sana naman po ay yung aming inaasahan that yung ulo ni ni Doki ay gugulong. Yun po yung aming inaasahan. Mangyari po. Kasi po, common sense lang po, mahal na Pangulo. 11 years si Doke na naging head nitong agency ito. Ni isa. Nakurakot ni isang buaya sa PhilHealth. Wala pong naparusahan. Anong ibig sabihin noon? Mahal na Pangulo, napakarami pa naman na magagaling na doktor na pwede ninyo pong ipalit. Huwag na dito sa itim na po ang mukha sa dongis. Okay po. Lubog na po. He gave them only a period of 1 month to render their findings and to exercise powers that even the Senate could not, including the power to impose preventive suspension and to conduct lifestyle check in addition to filing cases in court. Sabi po ni Roque. Doke, like everyone else, should be accorded with due process. I think everyone is accorded the right due process. And that's why the President created the task force. He also reminded critics that Doke has been cleared by the Ombudsman over the same issues brought to the Senate last Tuesday. Sabi po ni Roque. So ganon mga kababayan, nag-iingat pa rin yung ating Pangulo kasi yung Ombudsman na niya may clearance naman. Pero I do not rely on that kasi, lumipas na rin yung panahon. Iba naman ito kasi mga bago itong mga anomalies na sumingaw. So tama po yon, mga kababayan. So, we'll be waiting for another 1 month. Pero sabi ko po sa inyo, tama itong ako sa tingin ko lang po, mahal na Pangulo, ano ang nandyan kay Doke? Nakapaglingkod naman siya ng napakahabang panahon. Wala mang magandang improvement sa serbisyo natin sa health. Alam nga naman, siya na lang ang magaling dito sa Pilipinas. Di ba? Napakaraming magagaling dito sa Pilipinas. And I think, tama yung punto po ni Mig Subiri, mahal na Pangulo. Alisin na po ninyo, preventive suspension. What's the purpose, mga kababayan, for this? Basahin ko po itong sabi ni Mig Subiri. The senators unanimously approved resolution number 502 authored by Majority Leader Juan Miguel Zubiri calling for the preventive suspension of the senior PhilHealth officials after the NBI, COA had run into obstacles in trying to obtain official documents from the state insurer. Zubiri said suspending the top officials should help the NBI COA secure the pertinent records. Kasi po, pag nandyan pa po siya, itong mga ulupong na to, mahal na Pangulo, baka doktorin na po yung mga documents. Allowing these health officials to remain in office may give them time to tamper with, conceal or destroy important records. Tama yung puntos po niya. So ngayon pa lang po, wag na ninyong pabalikin. Suggestion lang po namin sa inyo. Kayo pa rin kayo ang magaling Wala man ibang bida po dito sa ating bansa. Kayo po, mahal na Pangulo.
Kayo masusunod, kayo yung Pangulo eh. Kami lang po nagsasalita, baka lang makatulong sa inyo. Kasi siyempre sa dami ng iniisip ninyo sa COVID, lalo na, marami pong mga kapalpakan na nangyari sa inyong administrasyon. Ito nga lang na barrier. Inimpose, ang dami pong mga nahuli. Then, sabi sa Bicol, mangumon-ngumon. All of a sudden, hindi natin kailangan niya. Nakabili na po mala. Sa dami mong iniisip, ito nga, hindi na po ninyo napansin yun eh. Mga palpak na mga patakaran ng IATF po ninyo. Yun ang rason po kung bakit kami nagsasalita. Pero kayo pa rin po. Bahala kayo po. Sa tingin lang po namin, tama yung suggestion po ni Mig Zubiri. Maganda po. I-suspend po ninyo. Alisin na muna po ninyo para kung gusto talaga po ninyong honest to goodness investigation, hindi siya mabigyan ng pagkakataon na itamper, itago, o i-destroy yung mga records. Kasi pag nandun yan, siyempre may power siya. May influence. O wala na, okay. Yan kung gusto po ninyo ng honest to goodness na investigasyon po. So, ngayon, mga kababayan, I think na deliver na natin yung puntos natin dito. Punta na tayo dito sa pangalawang topic natin, yung saliva test. Saliva test naman ngayon yung tutok ng DOH. Hindi ko naman ako kontra rito po. Lilinawin lang natin. Baka iniisip ninyo lahat ng sinasabi ng DOH, kontra ko, I'll become unreasonable. Okay naman po ito. Israel saliva test is now among the test methods for COVID-19 being studied by the Department of Health. Sabi po ito ni Bergeri, Maria Rosario Bergeri, yung bilang ng bilang, yung babaeng aga-appear doon sa television, nagbasa siya. Newscaster ng DOH. The agency's laboratory experts panel has been studying the saliva test, which was reported to determine in less than a second if a person is infected with coronavirus or not. Nakita ko po ito, reported by Israeli television. So this is, sabi ko kanina sa inyo, this country, Israel, is a blessed country. The apple of the eye of our God. And as prophesied in the Word of God, ang Israel, mga kababayan, will rise as a nation. Will prosper as a nation. Kita ninyo? And this time, record-breaking po ito. In terms of research, lalo pang we have this COVID. Imagine, ang gagawin lang, mogmog ka lang po, mogmog. Pag mogmog mo, yung saliva na galing doon sa minogmog mo, examine nila, seconds lang. Pak! Lalabas yung result sa computer, positive. O, positive. Negative. O, negative. Dito na-appreciate natin, mga kababayan, yung DOH, kaysa doon sa rapid test, tapos yung swab ninyo. Huwag na ninyo yung swab. Kakalikotin yung ilong mo. Botit yung ilong ng mga tao, yung design ng Diyos, tulad ng ilong ko po, medyo malaki-laki yung butas. Kaya pasalamat ako sa ating Panginoon, malaki yung pag tinusok yan, kahit yung pirno siguro, kaya ditong makapasok eh. Beware po ng swab. O, ito yung balita.
Sabi ko sa inyo, ipasok ko na to kasi tamang-tama ito. Nasaan na yun? Swab. Swab. O, ito. Sa ibang bansa ito, mga kababayan, nag-positive daw yung nanay. The 3-day-old baby in Tripura. Sa India siguro to. Dies after swab taken for COVID-19 test. Government orders probe. The flabby's parents said he started bleeding from the nose after his swab sample was taken and died shortly thereafter. The Tripura government on Thursday ordered a departmental inquiry into the death of a three-day-old baby boy at the hospital. The inquiry order came after the baby's parents accused doctors of being responsible for the death, claiming that the baby was healthy till collections of swab samples for COVID test. The baby underwent the test as his mother is also COVID-19 positive. Kita na ninyo? Oh, ngayon, sino mananagot doon? Sabi ko sa inyo. So, dito sa atin, test ng test. Ang ayaw ko po sa policy ng DOH, yung test sila ng test at massive. May target sila kung ilang milyon yung gustong i-test nila. Habang tutok na tutok sila sa test, wala silang pakialam, wala silang tao, mga kababayan, na nakatutok sa research kung paano makadevelop ng cure. Wala ang atensyon nila sa cure. Di ba nakakalungkot yun? Sabi ko, anong klaseng pag-isip ito? This is abnormal. Sa panahon ng pandemic, ang dapat focus mo, cure. You look for cure. Habol ka ng habol ng may sakit, wala ka mang cure. Anong gagawin mo dyan? Pati yung mga walang symptoms, gusto mong i-test. Pag nag-positive, anong gagawin mo dyan? Dispalinghado, mga kababayan. From day one of the COVID, mga kababayan, kung nasa tama na pag-iisip itong mga taong ito, mga health officials natin, the so-called experts of this country, ang dapat ginawa, nag-form sila ng task force tulad nitong sa investigasyon. Agilig ninyo na mag-form ng task force sa investigasyon. Bakit hindi kayo mag-form ng panel of experts from the government and private? Di po ba? Para maghanap ng cure. Day 1 pa lang, 5 months na ang lumipas. May nag-offer ng cure, inisnab. In all the cures na lumitaw sa buong mundo, from Japan, may Avigan, may Remdesivir, yung hydroxychloroquine, inisnab. Niniisa sa inyo, sa DOH. Walang nag-initiate to form a panel of experts. Walang nakaisip. Napakalinaw. We have a pandemic, sabi ninyo. We have a new virus. Ang totok ninyo, mass testing, contact tracing, na-trace nga ninyo yung may sakit. Wala mang kayong cure. Anong kalokohan ito? Anong kabubuhan ito?
Kami, Sir Dan, nag-swab sa Bangladesh, 14 kami, negative lahat. Pagdating sa Manila, test uli kami, yon nag-positive na. Yon, dalawa nag-positive. Wala namang nararamdaman. Sabi ko sa'yo. Alam niyo ang nangyari? As you test and test and test, na wala mang cure and cure and cure, you stress the Filipino people. Ini-stress ninyo yung mga nag-positive. Hindi na mapakali. Iniisip niya mamamatay na siya. Iniisip niya paano na yung pamilya niya. Baka mahawa niya. Ganon ninyo pinipirwisyo ang mga tao. O this time, kaya hindi ako natutuwa masyado sa sabi ninyo, we are studying the Israeli. Itong test na to, ang dalian niya, ang ganda, ang dali, momog-mog lang. Positive, negative, etc. While you want that, at yung cost niya, 25 cents lang, napakamura. Ay, Madam Maria Teresa Yasuda, 610 yen. Maraming salamat po. While it is a good development, ganon pa rin po ang gusto kong ipaabot sa inyo mga taga-DOH. Napakatatalino ninyo. Wala man pong magiging doktor na walang laman ng utak. Pwede bang magdoktor ka na hindi ka matalino? Ang hindi ko maintindihan, sa dami ninyong matatalino, dumating lang si COVID. Ayun, nag-freeze. Tumigas ang mga utak ninyo. Baka isipin ninyo kasi, nagmamagaling ako. Hindi man po, hindi. Magaling kayo. Magaling kayo. Or mas tama siguro, magpagaling na po kayo. Alin yung tama po mga kababayan? Magaling sila o magpagaling? Magpagaling po kayo ng inyong utak. Masyado nang na brainwash nitong mga globalist. Kung ano yung script nila, yun na lang yung sinusunod ninyo. You focus on research of cure. You look for cure. Yun ang tama pong pag-iisip. Normal na pag-iisip ng isang tao. Pag may sakit, look for cure. Hindi yung test kayo ng test, wala ka mang cure. Abnormal. Pag nalaman mo na positive, anong gagawin mo doon? Ililista mo, i-announce. Mga kababayan, as of this time, may additional 4,000 na naman po na na-COVID. O ano ngayon? Langya kayo. Sinisildohan namin kayo for that lang. Ganon lang. Magbasa ng magbasa at umasa sa bakuna ni Bill Gates na hindi nga nakagraduate. Hindi kayo na-insulto ni Bill Gates? Kayo mga doctorate masteral kung saan-saan nag-aral si Bill Gates hindi nakapagtapos. Mapera lang siya, kinomisyon niya yung mga tao na magtrabaho sa kanya. Now speaking about virus. Believe kayo? Ano nangyari sa inyo? Then you just follow kung anong statement ni Bill Gates. Pag sinabi niya, lahat bakuna, 7 billion. Mga kababayan, yung pag-asa lang po natin, sana po dumating na yung bakuna. Kasi pag hindi po, tuloy tayo nito dito. Mask, social distancing, sarado, lockdown. Wala na po tayong magagawa. Kung wala tayong vaccine, inasa na lang natin yung ating future.
the future of this country, the Syrians. Sa utak ni Bill Gates, ano nangyari sa atin? Nagsipagtapos kayo sa mga pinakamagagaling na mga universities. Ang haba ng mga credentials ninyo. Ang haba. Gagaling ninyo mag-English. Alipin lang. Nagpaalipin lang tayo sa isang hindi nakapagtapos kasi bilyonaryo siya. He has the great influence. Barkada niya yung lahat ng mga mayayaman sa mundo. Pag ganun pala, no? Dapat sasambahin na natin siya. Pag sinabi niyang huwag lumabas pag walang bakuna, the only thing that will save this world, you people all throughout the world, the vaccine that we are developing, i-ready na ninyo yung budget ninyo kasi hindi man ito libre. Tuturukan natin lahat. Yes, sir. Opo, Panginoon. Okay. I'm telling you this. Wala akong sawa sa pag-broadcast sa ganito po. Baka lang po magising pa kayo dyan sa DOH. Inuuto po kayo nang hindi nga nakapagtapos. Inuuto kayo, nagpauto kayo. So, ang ibig sabihin nun, uto-uto talaga kayo. Uto-uto. Malinaw yon. Nagpauto ka eh. O di uto-uto ka. So, lahat kayo uto-uto. Maghanap kayo ng cure. Kayong IATF, you form a panel. Hindi yung mga abnormal. Yung normal mag-isip. Yung totoong mga galing sa DOST. The scientists. We have that. Old and young scientists. Look for cure. Bakit iasa natin na lang sa ibang tao? Sa mga Amerikano, sa mga Europeans. Doon na lang natin iasa yung future natin. Pag wala sila, we will not survive. Ganun na lang. Kung ang sinabi nila, we just adapt it. Sayang ng gift sa inyo ng ating Panginoon. Every person on earth, linagyan ng brain para makapag-isip. Pagkatapos, hindi mo man ginagamit yung brain mo, inaasa mo na lang sa brain ni Bill Gates. Lagi ang buhay natin ito. Tapos, kung umasta kayo dyan sa DOH, kala ninyo, kayo yung mga magagaling. Di nga ninyo maintindihan yung barrier na lang, walang kakwinta-kwinta. Ultimately, inalis. Matapos perwisyuin yung mga motorista. Di maisip ninyo, ay, kawawa naman yung mga motorista. Napasubo eh. Hindi namin napag-isipan ng maayos. Bayaran naman, i-reimburse na lang namin. Mga riders all throughout the country, please, submit your barriers to the IATF office in your area. We will reimburse you. Naisip ninyo yon, mga ulupong? Kasi nagkamali kami, imbes na ibili pa ninyo ng pangangailangan ninyo, wala kayong trabaho maayos eh. Dahil sa protocol namin na dikta ng globalist na bawal ang magtrabaho. Sarado yung mga negosyo muna, yung restaurant,
30% muna. Buti naman pala, no? Update ko kayo. Si Damaso, medyo nakahalata. Nakahalata si Damaso po. Ito, nagreklamo si Damaso. Bakit niya yung mga restaurant? Bakit yung mga restaurant niya? Nasaan na yun? Bishop questions 10-person capacity for mass gathering in churches under GCQ. Nakalata. Basahin ko po sa inyo. Catholic Bishop Broderick Pabilio on Thursday. Kumunti siguro yung aboloy. Logi yung simbahan. Dapat niya, pare-parehas lang. Ay pa, sabi ng Abayas, Catholic Bishops Broderick Pabilio on Thursday raised his concerns over the 10-person capacity for mass gatherings allowed in areas under general community quarantine. Sana lang ang hinihiling namin kung bibigyan nila ng ang mga business enterprise ng mas maraming kapasidad. Dapat ang simbahan ganon din. Pabilio, Apostolic Administrator of Archdiocese of Manila. Ang problema, pabago-bago ang kanilang desisyon, a-adjust ulit tayo. Ganon naman talaga ang panahon, nagbabago-bago, pati yung virus. Mag-adjust talaga tayo, Pabilio said in an interview with ABS Teleradyo. Parang di naman tama na bibigyan ng 30% ang mga restaurant, tapos ang simbahan 10% lang. O 10 tao lang, hindi 10%, 10 tao. Sabi ko sa inyo, mas malaki naman yung simbahan kaysa sa restaurant. Parang di logical. Ngayon lang kayo nakalata. Oy, Bishop, from day one po, lahat ng protocol na inimpose sa lahat ng tao, di logical. 5 months na yung lumipas, ngayon mo lang nalata na di logical. Wala nang koleksyon kasi naghirap. Paano? Pag walang tao doon sa church, alisan po. Bata yung ugali ng mga churchgoers po, kung alin yung pagpapel ayaw ibigay. Ito yung mga kwandang, mga sinsilyo. Yung mga barya. Kaya yung tigpaw, yung bintol, ang bigat-bigat na. Papilayo. Tinitipid yung church. Ikaw online lagi, nagmamasila online. Buti ko naka-plus yung bank account. Ayan. Ayan, padala. Tulad dito, may super chat. Amigo sa inyo, nakahalata ngayon pa lang, mga kababayan. So anyway, ngayon mga kababayan, dito tayo sa ako natin, 12:36 na pala. Vaccine. Basahin ko po ito sa inyo. As I was telling you, it will be stretched to 18 months or more. Ito yung balita ngayon. COVID vaccine available by mid-2021, sabi ng DOST. Sabi ko kanina, itong pagtataya nila, buti kung mangyari. Kung hindi, lalo itong i-stretch po nila. Bakit po, i-stretch nila? Para po, pahirapan muna tayo. Maghirap muna po tayo ng todo. Sabi ko sa inyo, ang game plan ng mga globalist cabal, pahirapan tayo. By creating trouble and chaos, crisis creation. Then,
Yung solusyon po nila nakaabang na. But, in their tawag dito, based on their timetable. May timetable po sila. Para niya swak na swak. Pag yung tao, inis na at gulong-gulo na sila, the solution that we will be offering to them, they will gladly accept every solution that we will offer them. Kaya po, ang tawag niya, pinapahaba nila, pinapa-stretch nila, ini-stretch nila. Kala ninyo, hindi pa ready yung Hindi pa ready yung vaccine? Ready na po. Tinatago muna nila. Huwag na mo niya, Huwag mo na. Ditingnan natin. Kasi niya may mga opposed sa ating agenda para ma-disarm natin yung mga forces opposing us. Ganon. Then we continue on brainwashing activity through film, through mass media, through our agents in government. And every time na nagpapapress con sila, they will inject on their announcement, in their pronouncement, in their discussions, the necessity of vaccines. That explains, mga kababayan, kung bakit kada besh, every time yung ating Pangulo, in all other officials in government, the mayors all throughout the country, and the governors of America, and leaders of the world, pagmasdan ninyo po ang kanilang mga sinasabi. Iisa ang script. At the end of their press con, they will push for vaccine. Ganun po, nakakahon na po yon. Nakakahon po siya. Parang commercial lang dito sa, itong live streaming ko. At the start of the program, ito po ang ating programa atin nito. At the end of the program, closing remarks, mga kababayan, ganun po. Huwag kalimutan po ito. Ganon din po itong mga taong ito. Massive ang promotion ng Vaccine Alliance in the appearance on television ni Bill Gates. Frequent po siya para po i-brainwash ang bawat isa sa atin. The majority of the people, if not all, would be convinced, at least will approve and will receive gladly their solution to this pandemic, the vaccine with ID and AI. So ngayon, mga kababayan, ito siya ang balita. A coronavirus disease vaccine may be ready, maybe pa lang, for use in the Philippines by the second quarter of 2021, according to the official of the Department of Science and Technology, DOST. In a virtual briefing on Wednesday, kahapon, Health Undersecretary Cristina Guevara, who heads the Interagency Task Force Sub-Technical Working Group on Vaccines, said the Philippines would start clinical trials on prospective vaccines by the last quarter of 2020. So magki-clinical trial sila. Actual po yon sa mga pasyente. Ngayon pa lang po, we advise you, yung mga pasyente po, huwag kayong paki-clinical trial. Sabihin niyo doon sa gustong magpa-clinical trial sa inyo, if that is your governor, Gob, isaksak mo muna sa sentido mo po yung in front of us. Pag okay sa'yo, pak! Okay. Huwag muna sa amin. You are the frontliner, you are a governor, you are a congressman,
you're the mayor, you're the punong barangay, tanod, etc. Unahin muna ninyo i-clinical trial sa iyo, wag sa amin. Hindi kami eksperimento. Ang buhay namin, templo ng Diyos. We will not allow our body to be your experiment. Ngayon, kung buhay mo, you have the authority on your life. Tandaan po ninyo, ito yung sasabihin ninyo. Isaksak mo na ninyo sa lalamunan ninyo po, Gob, Senator, Mr. President, pamilya po ninyo, sa inyo muna, isama ni si Lomi, baka to make over pag nadisgrasya kayo. All of you officials of the government po, including your family, doon i-clinical trial. Huwag ninyong gagawing eksperimento yung mga mamamayang Filipino. Hindi po kami mga hayop para gawin ninyong eksperimento. So gusto ninyong mangyari kami mga baboy, guinea pigs, or mga daga, rats, that you can experiment if it is effective or not effective. Huwag kami. Buhay namin ito eh. If we die, hindi na ninyo maibabalik yon. It is permanent. You see? Di naman siguro kayo pipirma sa isang document. Di ba? Pipirma kayo. Ikaw, mag-volunteer ka. Huwag kang matakot. Pipirma ko sa document. Pag namatay ka, babayaran ko yung pamilya mo ng 1,000,000. Tapos ako, papasok ako sa priso for life. Or death penalty din ako kasi namatay ka eh. Dapat nga po may batas na ipasa. And we call on our congressmen and senator, please sponsor a bill that says anyone, any official of the government, including the pharmaceutical company, they should sign a document na sagot nila ang buhay ng sino mang will cause injury or death. Pag nangamatay tulad ng dingbaksya, those responsible people, the president who authorizes the vaccination, the health secretary, and all other people involved, pag namatay, kamatayan din ang hatol. You will be meted death penalty by injection of the lethal vaccine. Para po amanos tayo, hindi yung namatay yung pasyente na gusto ninyong iligtas pagkatapos magtuturuan tayo. Tulad ng nangyari sa dingbaksya, si Panot, hugas kamay, si Garin, ganon. Yung Sanofi, libre. Pag ganon, payag kami, sabay-sabay tayong mamatay. Sa payag ako. Okay. Sign ka muna ng document. Pag saksak mo sa akin, saksakin din kita. Okay? Oh. You and me. Sabay tayo ha. Suicide na to. Oh, sige. Pak! Before kang pipikit yung mata mo, saksakin mo na din sa liig. Pak! Sabay. O, di population ng buong mundo. Iyon ang gusto ng ano. Tama po, mga kababayan. We urge the Congress, before tayong bibili ng bakuna nila, the supplier should sign a document. Pag nadisgrasya yung ating mga kababayan, death penalty to the order.
There's penalty to those administering the vaccine. All the believers of the vaccine, the author of vaccine, dapat din kayong mamatay. Hindi yung pasyente yung namatay. Hindi nga patient siya eh. Wala mang sakit. Iyon ang target kasi ninyo. Hindi man yung may sakit ang gusto ninyong targetin. Ang gustong target ninyo, the healthy people, ibakuna for so-called protection against the virus. Just like the dengue, which is also a virus, you want to protect the children. Ayun, nangamatay. Tapos ano ngayon, binayaran ninyo? Sigarin, Congresswoman Sigarin, si Panot, nandun pa rin. Buhay na buhay. Yung mga bata patay. Tama ba yon? If we are taking about the availability in mass, we believe it will be available in the second quarter of this year. But if we are talking about the clinical trials, they will start in the fourth quarter of this year. The briefing was held to update the media on the development of different vaccines. Kita ninyo? Ang tutok ng gobyerno natin lagi po sa bakuna. Tulad sa script, ang sinusunod yung script ni Bill Gates, ng WHO. Bill Gates kasi po is a founder of WHO. Danin niyo? So ang sinusunod natin dito si Bill Gates. Wala na po tayong Pangulo. Ang Pangulo ng bansa natin, Bill Gates. We take orders from Bill Gates. Kung gusto mangyari niya, baw lang tayong baw. Okay. Hintayin ninyo dyan yung pamatay na Opo, sir. Opo, Panginoon. Sisiguro din niyo yung tuturukan ninyo, Opo, Panginoon, turukan namin po. Para sila protected. Opo, Panginoon, protected po. Kahit mga matay yung mga kababayan namin. Sasabihin namin, para sa protection ninyo ito. Tulad ng dingbak siya. Protection ninyo ito. Para hindi kayo madinggi. Paturok po kayo. Patay. Ay, hindi totoong dingbak sa iyan. Hindi totoong sa bakuna. Sinungaling tong si Acosta, si RP, sinungaling yan. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga doktor na yan. Yung si Juan, di man doktor, abogado. Si Acosta. Si Dr. Erfi. Huwag kayong naniniwala diyan. Si Dr. Erfi, yun man lang po yung anong tawag doon? Yun man lang po ang nag-autopsy kay Ninoy Aquino, na bukas po Ninoy Aquino Day. Nang i-assassinate si Ninoy Aquino, ang pigbasihan ng mga authorities natin, yung findings ni RP, bilib na bilib sila na sa findings ni RP nang autopsy si Ninoy Aquino. Nang mamatay yung mga bata sa dingbak siya, hindi na sila bilib sa findings ni kasi ang findings po ni RP, dingbak siya talaga po yung pumatay. At ang author po ng bakuna, si Panot sa Sigarin, hindi na sila bilib. Ganyan naniniwala dyan. Si Doke may ginawa para bigyan hostisya yun. Nala. Okay na siguro po. Ready na lang po kayo. Learn the ABC of salvation. Patindi ng patindi ang panahon po natin. Yung mga videos po na sinabi ko sa inyo, panoorin po ninyo. Yung mga gusto po na mag-try nito na ating product, dumiretso na lang po kayo sa yung mga inquiries ninyo. Dumiretso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. So, mga kababayan,
dito na tayo sa inyong mga initial, mga additional pa pala, hindi initial. Kanina yung initial. Rolls-Royce, Brando Rios, kahit saan tingnan Sir Dan, malaki talaga ang pinsala sa protocols at di nakakatulong. Tuloy lang po sa pagsiwalat sa katotohanan, Sir Dan. At encourage sa mga believers katulad natin. Ano ko sa inyo? Ang protocols designed to destroy and to kill. To kill and destroy. That is the design of protocols. Dolores de Gracia, lockdown, lahat ng ito gawa ng demonyo. Ang mga government natin nasa ilalim ng espiritu ng demonyo. Vatican Papacy System, hawak ng lahat ng mundo. Diyos lang, tanging sandigan natin. John Cyril Onato, Russian roulette game na baril na may kasamang vaccine na Sputnik 5 ang dapat gawin kina Secretary Doke at mga minions niya. Barry Hoxon, sabi ni Garin, piki daw si Erfe. Piki si Erfe ngayon. Nang i-autopsy si Ninoy Aquino, magaling na doktor siya. Ganon katindi ang tawag doon? Pagkabaliw nitong mga taong ito. Nick Borromeo, imbes na gamot ang pag-aralan, bakuna ang inuuna, anak ng Tokaw Serdan, Tokwa. Yun nga po. Sabi ko kanina, ang normal na mag-isip na tao, pag may sakit, gamot dapat ang top of the mind mo. Di ba dapat ganon? Nanay natin, nagkasina tayo. Ano yung hinahanap niya kaagad? Lunas? Ano yung pakulukaan niya ng Artemisa? Lakad bulan? Pakulukaan niya? Or kalamansi? Yun ang tamang mindset. Pag may sakit, gamot. Ang dapat mong hinanap, gamot. Pag may sakit, gamot. Alam niya, may sakit, ang ihanap ninyo, testing. Mas testing sa walang sakit. Para hanapan ng sakit. Ayaw mga magpa-test. Gusto niyong i-test? Hindi kayo mga loko-loko. I-test ninyo yung may sakit. Kaya nga yung may sakit, pupunta sa klinik kasi may sakitan niya ako. Punta akong klinik. Ang gusto ninyong mangyari, kahit walang sakit, i-mass testing yan lahat. O saka, kung ma-found mong positive, humanap ka muna ng gamot para hindi nag-aalala. Yung tao, pag na-found out na may sakit, may cure ka agad. Di kayo mga ugag, ang tawag sa inyo. Ini-stress ninyo yung tao. Butit hindi alam niya na may sakit siya. Worse, false positive. Tinira ng rapid test. Hindi na mabakali dito sa amin. Doon sa, kung ano yung kininto ko sa inyo, pinatay yung mga anak niya at nag-suicide siya. Sa Cam Norte, yung matagal na, sa pag-aalan niya, ano nga niyang gagawin ko rito, mga anak ko, mahawa ako, positive ako. Pinatay niya, nasira yung utak. Kita ninyo? Nag-suicide siya, hindi naman mamatay. Nakaligtas. Afterwards, mga kababayan, lumabas yung result. Negative. Ayun. Paano na yon? Patay na yung mga anak. Hindi kayo mga gunggong. Sa sama ng ugali ninyo.
Labingon Tribe TV, panindigan mo yung sinasabi mo, boss. Huwag kang magpapaturok para makikita ko kung sino talaga ang mga magagaling. Of course, hindi kami magpapaturok. Magkakamatayan muna tayo. Yun lang naman ang pupuntahan mo. Di ba? And I tell you, we are not expecting that. The mark that they are preparing, we're not looking for that. We are looking for the blessed hope. Di na po kami darating sa panahon na yun. Di na. Pero yung mga trials nila, sample dito, we will not submit to them. They have no authority over our life. They are not the giver of life. It is God only. Ang buhay natin, hindi man po sila yung nagbigay sa atin. Wala silang karapatan kunin ang ating buhay. Okay po. Marifi Bernardino, Sir Dan, salamat po sa iyong pahayag. Ngayon, kung ikaw excited po itong nag-challenge sa atin, mag-volunteer ka po. You be a hero. Volunteer ka po sa clinical trial. Palista ka kaagad. Para masulat ka po sa history. This man is a hero. Vinolunteer niya yung kanyang sarili kahit hindi pa sigurado kung itong bakunang ito ay ligtas. Pero for the sake of, the Filipino people, mauna ako. I-volunteer po ninyo, sarili ninyo, para po masaya. Dolores Di Gracia, tao, sa maniwala kayo sa nagsasabi na ang bakuna dahil Vatican ang nasa likod nito. Depopulation lalo mga totoong Kristiyano, gusto nila gawin lahat na politika naka-under yan sa New World Order. Mads Ondalok, maayong buntag Sir Dan, watching from Cebu City. Marife Bernardino, Sir Dan, salamat sa iyong mga pahayag. Sana malaking sana mapanood ito ni Tatay Digong. Tama, bossing, pag nilagnat ang mga anak, lagay agad ng basang bimbo sa noo. Yun po. That is the usual reaction natin. Pag may sakit, hanap ka ng solusyon. Para doon sa may sakit. Lunas, gamot. Pag may sinat, dito ngayon, pag may sinat ka, kumidan niya. Isolate siya. Yun. Bang abnormal. Diyan kayo. Bern Ostonal, nako, na-target ni Satan ang mga Christian sa panahon ito. Kasi siguro gusto nila, ibakuna nila dito sa Pilipinas. Kasi narito na po ang Panginoon ng Pinas. Kaya ito ang target nila. Yung gusto po na magpaturok, hindi lang ito. Itong una po, I believe, ganito siya. Ang una, hindi pa naman itong the ultimate vaccine that will control your mind. Hindi pa man po yun. Yung gusto po, sige. Then, as you understand the ultimate vaccine ni Bill Gates, pila agad po. Pila. Yung mga maiwan dito po sa mundo, pila agad po. Paturok lang agad kayo. Para masaya po. John Cyril Onato, kung nila nag-help sa pagturok sa vaccine, agree ako na tulungan sila turukan kung sakali ako nilang piliin. Isipin ko na lang, parang naglalaro lang ng dart sa kanila para bullseye. Elimal Abistro,
bago tayo turukan ng vaccine, may ipapapirma silang waiver na wala silang pananagutan pag may masamang mangyari sa atin. Yun nga na masama. May waiver, tayo yung papapirmahin. Sa school, ganon, may waiver. Tapos may authority yung magulang. Ganon kasama ang pakadesign ng bakuna. Walang batas na nagpipinalize doon sa mga responsible dito. Ganon ka-powerful sila. Onesisimo Quasito, may ligtas naman po na gamot, bakit hindi gamitin? Huwag niyong pagpilitan ang baksin na walang kasiguruhan. Ayaw nga nila. Wala sa hulog yung pag-iisip nito mga taong ito. Motion Science, Les Biminda Gamboa, ang problema po statistically, based sa kamag-anak, wala pa kami 5% na ayaw sa box na yan. Lahat very eager na praning na pumila. Papilain lang po ninyo. Pagsabihan ninyo, ganito siya. May danger na baka madisgrasya kayo kasi may president na tayo. May ebidensya tayo eh. Yung dingbak siya. Ngayon, pag sabi, hindi man totoo. Sige, itulak mo pa. Sige, ubusin mo yung pamilya mo. Paturukan mo. Pag nadisgrasya ba, kilamay ka na lang. Kamag-anak mo. Lamay ka na lang. Abulay ka na lang. Ay, sinabihan ko na kayo. Ayaw ninyo, sige. 1,000 pesos, pampalibing ninyo. Pandagdag. Gago ka eh. Alan Hernando, magkakagulo kapag unang tinarakan ang mga taong bayan, gagawin guinea pig ng gobyerno, gira kapag nagkataon. Yun ang gusto ng... Kaya nga po, yung mga... tawag dito? Mga protocols po, at itong pinipilit nila para magkagulo po. Crisis creation nga po. Crisis solution. The objective is to depopulate. Pag nag-away-away tayo, nagpatayan, di population na yun. Di ba? Mag-alsa tayo at magrevolusyon, magpatayan tayo rito, masaya sila doon. Ayos ngayon yan, nagpatayan na yung mga Pilipino. Di na magkasundo kasi nasulsulan natin, nagkagulo. Kinontraan yan mga tao, nagrevolusyon sila. Bakbaka na. Supplyan natin ng armas para magkaubusan. Kala niyo. Catsign tayo. Kaya nga po the only way to escape, look up. Kabilaan po. Left, right, front, back. Sukob. Uli ka. Ganon katindi. Kasi ang author nga po nito, nakaisipan nito, si Satan, si Satanas. Siyang ultimate author nito. J.R. Barbacena, tama ka Sir Dan. May halaha ang buhay natin. May halaga. Huwag natin hayaan na gawin tayong guinea pig. Maraming masasayang na buhay. Yung governor ng 10,000 lang yung volunteer sa kanila, except him. Cavite. James Aikotso, good AM Sir Dan, huwag sana ipagpilitan ng Pangulo ang baksin. Wala pa patunay makakagamot. Magkakagulo lang ang Pilipinas. At yan din po ang inaabangan ng mga dilawan. Los Biminda Gamboa, umalma na ang Afrika. Binaling naman sa Pinas ang bakuna ni Bill Gates kasi sumusunod ang Pangulo at si Doke ang promotor dyan. JC Caronongan, ba't kaya di sabihan ni Ma'am Hanilet si PRRD tungkol sa pandemic at sa nalalapit na rapture? Di ba Christian din siya? Iwan ko po. Ano nangyari dyan? Dali lang po. Amboy Lingkod, hindi ka basta-basta makakabili ng aspirin ngayon. Kailangang may resita.
Omar Batchao, kung ayaw nila ng cure, bumaba sila diyan sa posisyon. Mga tao sa gobyerno, palitan sila ng mga may tamang pag-iisip. Jim Kaole Serdan, si Doki po ay consultant. Ang posisyon niya sa DOH noong panahon ni Garin at nang dingbak siya. Dolores Di Gracia, walang katotohanan na COVID pandemic lang po. Lahat ito, panahon para gumising ang lahat. Bakuna at mind control. Hindi po ito matatapos sa bakuna. New World Order, Dr. Fauci, Bill Gates, Luciferian. Barry Oxon, minabasa ako na weaponize po ang mga tao. Ayan ba? Biotechnology, bioweapons. Onisimo Quasito, tama Brad, barilan talaga yan pag pilitan ang baksin. Lourdes Villaviray, good morning po Sir Dan and family, keep safe lang po lagi. Roger Noki, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, God had not appointed us to wrath. Maiwasan natin ang great tribulation through Christ. Kaya nga po, the believers are not appointed unto wrath, but to obtain salvation. O, yun. Kaya po, yung rapture, it is before the tribulation. After the rapture, the start of the tribulation. Napakalinaw po yun. Ngayon, kung ang belief mo po, nandun ka sa ano, you doubt your faith. Marami ang nauto nila. Bakit kailangan ang bakuna? Marami nga ang gumagaling, wala pang bakuna. Yan na nga po. Lin Bago, wala pang mass media ang nakikinig sa dami ng mga katotohanan sinasabi po ninyo para iatid naman nila ang taong bayan bilang edukasyon sa mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Hindi po ito, itong position ko will not be picked up by the mainstream media. The mainstream media is controlled by the United Nations agencies. Kasi kami po, kung nasa mainstream media pa po ako, we were tawag doon? We undergo seminars. Binibrainwash po yung lahat para yung agenda ng United Nations. Yun ang sinasabi namin. And the big pharmaceutical companies controls the owners of the mainstream media. Kasi nga po, mapipera sila. Ang mass media po, print, radio, television, they're dependent on commercials. Tatawagan lang po nila yung yung announcer mo niya, iba yung sinasabi, kinukontra yung bakuna. Pag hindi mo yan pinatigil na announcer mong yan, ipo-pull out namin yung 50 million contract namin sa inyo na commercial. So either tanggalin ka o isilensyo ka, kakausapin ka na may-ari. O ikaw, Dante Maravillas, umayos ka. Tigilan mo yung sinasabi mo, nagagalit yung advertiser natin. Pag pinull out yan, bayaran mo. Sipir. Ganon lang po. Alam ko kasi galing ako sa loob. Ganon kami po, ginagawang robot. Ang dali po pasilinsyohin yung announcer. Di ka susunod, may-ari yun ang sabi. At you threatened yung kabuhayan mo, di ka susunod. 50 million yung kontrata. Yung mga products natin na big commercial. Yung pharmaceutical company. Sinisira mo niya yung negosyo nila kasi sinasabi mo yung sa bakuna hindi ka naniniwala. Negosyo nila yun. Yung mga products natin na other than vaccine na sila yung may gawa, ito pampakinis sa sabon, sa kilikili, body odor, polvos. Tapos yung mga tableta,
vitamins, etc. Ang commercial sa atin. Oh. Ang may-ari niya na nagko-commercial sa atin, yun ang manufacturer ng bakuna. Sinisiraan mo eh. Gets ninyo mga kababayan? Kaya nga dito po, kasi ito, independent dito, ang ginagawa nila lang, restrictions through i-delete. Di-delete nila. Ayos na pa. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po mga kababayan.